pumalya yung TLPH, pag tinignan mo yung heroes nila, lahat sila palapit. And usually, mga palapit na heroes, takot yan mas taka nung weakness stacks ng isang 1-1. Oo nga pala, so ang dami nila kailangan i-consider para nga somehow yun ay sagot sa mabilis na play dito ng TLPH. Yep. So makakita tayo na dalawa naka-purify from TLPH, tapos the usual spells naman para sa With the aggressive plays na pwede manggaling mula kay Carteezy. Pinaka-basic common emblem. No, parang ang goal niya ata... Sa buong MPL na medyo hindi agad nakakabigayan, pero depende yan kasi sinisimula na yung pagong. Ayun na, nagamit ka agad dito yung Crimson Beacon habang si JP ay nabitawan yung kanyang Revitalist na ilayo. Itong si Zaida, lampasan sa 30% yung buhay ng pagong at makukuha na nga ni Carlito. Si JP ba magiging sakripisyo pero makakuha pa sila ng kill. Yawi napatumba pero dun yung combo mula kay Tree Marcheesy. Pero nakasa pa na, grab. Alis mo na din si Sanford. Pwede Earthstrike ay naibig. TLPH and TNC, parang maghahanap lang muna sila ng perfect timing kung kailan papasok. Makakasecure na si Zaida na kanyang purple buff. Ginamit na rin dito yung Feather Airstrike para kay San. Ang linis ng execution ng lahat. Oy, dyan na, nagitamit daw ng ultimate habang si JP ay pumasok with that ultimate. Ngayon naman si Carteezy ay nababara na rin. Tumama yung sibat. Ngayon, atras muna dito ang Team Liquid Philippines, pero hawak pa rin ang TNC. Itong pagong na ito, mailalayo na nga itong si JP. At si Sanford, medyo delix yung pwesto niya, pero makakaligtas pa rin. Grabe, napakaganda. Nakakatakot talaga maglaro kung isa kang team sa MPL Philippines, no? May chance na sobrang aggressive, pero hindi. Pero ito, kalmado lang yata, bottom lane. O, di ba? Okay. Magkakaroon ng poke, pero alam nila na kailangan umatras, kailangan umalis. Oo nga, sa mga magaganap. Pero sabi ni Carlito, sige na, atrasan na natin. Pero nagamit kagad si Navis Lam. Pasok din si Sanford. Grab ay nagamit. Pero dadalhin din sa may gilid. Kulang ata ng reinforcement mula dito sa Team Liquid Philippines. Kung sila yung nagamit na rin, JP kailangan ng umatras. Si Lancy ako binibit-bit. Pasok din. Kagad si Yawi. Ngayon si Benny ba makakuha? Hindi. Si Lancy nakakuha nung kill na yun. Pasok na naman si Sanford dito. Ohib yung umatras. Nagamit din yung Crimson Beacon. Para kay Lancy, ang bilis maubos ng mana. Atraso muna dito ang Team Liquid. Same with... Sa 5v5, dahil kung mapansin natin, nakapwesto yung lahat ng mga players natin on this turtle. Pero din na natin kung anong gagawin dito ng mga players. Yawi dito umaabang din. Inaabangan niya ang pagkakataon na makita itong si Carlito. Ngayon pumasok ni Sanford. Tayo na siya kailangan. Andito yung AOG. Naku, nagkatama na, nakalipad. Si Benny QD Carlito ay nakakuha ng kill. Pero habulin pa dito si Benny. Andun tatapang Cyclone Ice. Sanji with a kill. Atras muna si Zaida dito pero makakaligtas din. Sabi ni Carl, sige, turn nga tayo dito kay Lancy. Kaya lang buhay pa rin at binababaran ng Purify, gusto siya na sang setupan kanina ni Yawi. Probably pinilit nila. Napakasakit yung Feather Earthstrike pero bibit-bitin. Purify ay nabitaw na kagad dito ni Sanji. Atras muna si Sanford. Nagsasama-sama ang mga miyembro ng TNC. So napaka-importante ng mga position ng dalawang teams natin. Habang ginamit ng Spear of Destruction, kanina tatama, lalabas ba sa Moscow? AOG, nakuha na kagad ni Zaida yung unang Lord ng laban. Naman si Sanji! Ay nakuha din with the Feather Earthstrike. JP nakapatay. Ohib naman ay makakuha din ang kill. Habang si Carlito ang lilinis. Apat ang napatumba. Atras muna si Lancy. At sa isang iglap lang, nakikita natin ngayon nasisira na ng Torrent TLPH sa may gitna. Ito na ba yung final lap nila para sirain lahat ng mga tore ng TNC? Alam, minamadali ata ng TNC ito. Though mayroon pa namang sabog, mayroon pa namang blessing doon sa may bandang gitna. Pero sasalubungin na ng Team Liquid Philippines itong unang Lord ng laban. Hindi rin napakinabangan sa punto na kahit yung mga frontliners ng TNC hindi tumatagal no? Oh, tsaka parang yung play ngayon ng TLPH, parang may isa nagka-countdown na 3, 2, 1. Tsaka sila papasok lahat. Very coordinated. Yan ang gusto natin sabihin para dito sa side ng TLPH. For TNC naman, parang gusto nila gumawa na ganun din. Okay, si Sanford naman pipili nila dito. Bubuhatin ba? Nabuhat. Apat of the guardian na gamit. Pang-counter engagement. Nakalipad! Itong si Benny Cutie pero lumaban na si Carlito versus 4. Kaya lang mabibit-bit siya ni Lancy. Walang malakas sa marami, papi. At Team Liquid Philippines ay kailangan ng umat. Hindi siya even if hindi siya nag-survive sa mga team fight, at least makapag-provide siya ng necessary team fight damage. Pero ito, nahahabol siya. Oy. Grabe. Dahil alam nila ngayon na nagamit ng Spear of Destruction, parang it's go time for TNC. Ayan, nilaban ng Tsunamis na may nagamit na si Daddy JB at ang ipapartner sila pero pumasok na rin. Itong si Sanford with a grab. Ngayon naman si Yawi ang mauunang mamamatay sa kamay ng Team Liquid Philippines. Si Carteezy ito yung intercept. I-intercept ata. Ngayon si Carlito ay kailangan na yung matras. Gamit yung electrifying beats.
Pero liliko muna ang Team Liquid at hahanap ng mga resources na malapit sa kanila. Okay, akala natin kanina yung side ng TNC yung may paggulat na play pero nabaliktad pa. Even yung hindi na-secure naman. Dito na yung side yung kanyang orange buff. Although 10 seconds for this Lord. Nakasira pa ng Tore yung TLPH. Ang sakit sa bangs nung nung Feather Airstrike ni Sanji. Biglang pagtalon and Lanzi. Si Sanford yata ang bibigyan nila pero ready dito TLPH. Ayun na, nabitaw na kagad yung Tsunami Snap. Pero ito yung counter engage mula sa Team Liquid Philippines mga kalipad. Ngayon naman ay itong si Team Liquid Philippines ay mag-turn. Namatay na si Benny Cutie. Dalawa na napatumba para sa TNC Pro Team. Napakaraming nangyayari at pwede na siya ibigay kay Carl TC yung Lord lang at solohin ito. Oh wow, grabe. Grabe mag-bait dito yung TLPH. Parang ang dami mga moments na yung TNC nag-initiate pero maganda yung counter-engage nila. Yeah, medyo bitin din talaga sa damage output yung TNC. Yung follow-up pa hindi nila makuha. Wala silang burst damage. So even if iangat ni Yawi dito sa Sanford, mapapasama pa sila kasi again, napakadali na for the... Pensahan. Medyo bitin yung wave clear nila sa totoo lang. It's just the Suyo. So kailangan talagang makaharap ng mga tending pwestuhan dito. Kaso isa pa nilang problema yung Feather Airstrike eh. Yun nga no? Ang laki, ang lawak nung... May entry point. Oo, ang lawak nung nasasakop na posisyon ng Feather Airstrike. Ngayon, nagbabantay ang CNC dito. Ready ba ang cavalry na i-dive itong natitirang Torre sa gitna? Tingnan natin ngayon, masisira na nga yung Torre sa gitna pero madedepensa naman. Yung Lord, merong minion wave na dadaan. Pinipilit pa rin ng TNC dito na dumepensa. Pero parang hindi mo na ipipilit dito ng TLPH. So ramdam ulit natin yung controlled aggression para dito sa TLPH. Malefic Gun or Malefic Roar. Kasi ngayon, medyo defensive items pa yung binibuild niya. Meron siyang Rose Gold Meteor and of course the Wind of Nature as well. Uy. Pero ang damage item niya lang is yung DHS. Uy, nako, plano ata nila. Na-burst itong si Sanford. Makakasama. Pero nakapicker din! Ano yung Apple of the God na natamaan? Itong si Lancy. Naku, delikado ata ang CNC. Kailangan nila umatras. Hahabol ba si Cartesi dito? Yung flow ng minion ay nakapabor para sa kanila. Yung top, mid, and bottom. At kailangan kumapit ng Phoenix Army. O sabi natin sa mga problema sa Feather Airstrike, meron pa yung si Sanji para ipipilit na yata nila tapusin to. Mukhang disisit na ba? And the ball na ba to para sa TLPH? Ayun, nabitaw na nga kagad na mabibitawan din si Yawi. Namatay na nga kagad. At ang CNC Pro Team. Ayun na! Kalipan si Benny Cutie dito. Pero ang tanong, kakayanin ba niya? At ang pagsugod ng Team Liquid Philippines ay tuloy-tuloy. At makuha nila ang Game 1. And just like that, makakaunang puntos dito ang makikita after nito. Relax lang. Inaamo ako kasi kung mag-purify ba talaga or hindi. Kaya natin yan. Net mai. Pero depende kasi yan kung magiging mabilis yung rotation, di ba? Ayan. Naka-flicker, ladies and gentlemen. So isang magandang pwesto lang. So kailangan maaga dito na magamit. Okay, nakuha dito ng TNC. Kamuntikan yun. Kalmado muna ulit. Kuha pa rin Pero lamang... yung Suyo tsaka... Kalea, parang relax lang eh. Okay, sabi ni Carl TC, hindi, wala magre-relax dito. Papasok si Saida. Gagamitin yung electrifying beats pero makakatakas si Carlito. Ngayon naman si Sanford ay naka-abante na nga rin. At lumayo muna magkabilang kupunan habang balik muna sa farm si Carl. Okay, narinig natin yung ugong. Ibig sabihin meron na tayong pagong for this game. Pero nakapwes mga players ng TNC parang hindi yata palalapitin Ayun na, Feather Nurse ang ginamit. Ito yung laso na ginagamit sa kanila pabalik. Trimar TC nagamit yung Glorious Pathway para lang makaalpas. Marami mga ultimates ang nagamit. TNC Pro Team magre-reset muna at pipilitin kunin muna yung orange. Kasi nakatawid si Carl TC. So for TNC, hindi worth it na i-trade yung 30 kasi ang dami na rin nilang in-expend na resources. So take your loss. Hayaan mo makapag-farm muna dito si Zaida. Habang si Carl TZ naman ay masaya-masaya sa nangyari kasi aside sa nakapag-reset sila ng isang turtle mula sa TNC, lamang pa sa level dito si Carl TZ. Oo, grabe yung abangan ng dalawang gold laners natin. Actually, maganda yung abang ni Benny Cutie. Ayan! Yawi nag-aabang ng ipa at nabitaw ng implosion ay magagamit ba ni Johnny JP? Pero si Jim Martinez namatay, nakadalawa si Sanji. Habang si Zaida ay nakakuha ng pagong plus si Daddy. Ranger kasi kita natin kanina, even though lumalamang ng konti dito yung Joy, pero hold that thought. Wait lang dito, nagamit yung Purify. Atrasan niya si Yawi. At ito ata yung turn JP, available yung kanyang flicker. Any moment ay pwedeng tumalon dito ang Team Liquid. Naku. Pero nakamatsyag din pala si Sanji doon. Ang bilis ng rotation talaga ng CL, no? Oo, kasi ano ka lang wings by wings ka lang. Kung ikaw si Sanji, okay, kailangan niya ng tulong. Padating na ako dyan. With the current setup of the game, ang kailangan lang nila isipin is tumataba din naman yung Hayabusa at yung Harit. Walang purify yan! Pero si Benny Cute ay pinuntahan doon sa may madalikuran! Nagsalo niya yung Shadow Kill! Ngayon may nagkasalubong si Trimar, si Carl. Gagamitin yung Feather simula kay
kay Lancy, pero nagkasalubong din. Mamamatay na si Carlito. Saida dito ay atras din. Habang si Sanford ay umaabante na 4 na miyembro mula sa Team Liquid Philippines ay buhay pa rin. Pero liliko na muna ang TNC papunta sa may gitna. Okay, so nagkasalisihan lang. Akala natin una mabibigyan is Kirby Oheb pero hindi pa rin siya napatay at that time. Si Benny Cutie pala ang mapapatay pero si Cartesi naman ang naging kapalit. Sa may middle lane may poke. Uy, ang hapde si Sanford buhay pa rin dito. Makakatalon ba? Nagamit yung electrifying beats. Ngayon sabi ni Zaida, kunin muna natin itong Lito Wanderer bago magsimula. Dito sa ikalawang pagong ng laban, kompleto ang Team Liquid Philippines. Yawi dito ay walang flicker pero meron naman siyang sipa. Aabot ba dito si Cartesi versus Turtle dahil kalahati na nga lang ang buhay? Naku, aabutan pa nga! At siya pa nagwagi doon sa Red 3 battle na yun. Mamamatay si Zaida. Same with Yawi. Dalawang kagad dapat umabot si Sanford. Nakababad na sa mga miyembro ng TNC Pro Team. Gagamitin yung Feather Strike. Hindi na nga kasi si Sanford nakakuha din. Wipe out ng mabilisan para sa Cavalry. Grabe, parang lahat ng mga binuhat na dumbbell din ni Sanford sa kanyang pag-gym ay nagamit niya dito. Binagsak niya doon sa yung punish ng TLPH dahil napakarami nilang teamfight spells. Kita din natin dito na madali na rin para dito kay Oheb mag-punish dahil malaki na nga din yung kanyang mga items. Sanji, lumiliko-liko. Nagamit yung Purify. Yup. Kapag natanggal kasi yun, kasi tapos kahit mag-purify siya, makakabutan pa rin siya ng pathway. Pero si Lancy! Ay, naku, buti na lang. May isa pa. Ito na yung pinakamasakit na version nung Harit. Lalo lang lalala to. Meron na Holy Crystal, Starium, and Feather of Heaven. So, for TNC, kailangan mapatay nila yung Harit ni Oheb, honestly. Okay, Feather Strike ay finorsa kagad ni Lancy para makatulong doon sa clear wave. Kung sino mula kay Daddy James, sino kanya magiging target, lumayo muna si dito. Nabitawan na din ni Tito yung kanyang glorious pathway. Feather Urge from Sanji. Pero tuloy-tuloy na sila, pero napakapti na nga. Ramdam yung Holy Crystal, ladies and gentlemen. Mula dito kay Oheb. Diretso ata sila doon sa may top lane. Meron pang minion sa gitna. Okay, 15 seconds bago mabuhay dito si 3 TZ pero kompleto. Naku. At nagmamarcha ngayon ng TLPH. Meron pa silang minion wave dito sa may gitna pero may lalabas din naman para dito sa TNC! Ayun na, may implosion pa. Yawi nakasipa na. Pero yung implosion doon sa likod. Dalawa na huli. Shadow Bibilag sa luwa ng 4 na miyembro mula dito sa TNC. At ready na ang Cavalry sa kanilang Stampede. Maaaring makuha itong laban na ito. At dire-diretso pa rin ang kanilang run at pangarap patungo sa upper bracket. Gaya na sinabi natin for TLPH, napakalinis ng kanilang performance. It is a